Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid po sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. At para po sa araw na ito ay nasa pangatlong bahagi na po tayo o part 3 ng ating pong End Time series. At muli po, ang ating pong pangalan po ng malit po na grupo natin ay Prepare the Way of the Lord, Make Straight His Paths. Ang mission po ng malit po na grupo na ito ay upang ihanda po ang daan ng pangaluwang pagdating ng Panginoong Hesus, pamamagitan po ng pangangaral ng Kanya pong salita, pagpapagalin ng mga may sakit at pagpapalayas po ng anuman demonic oppression o possession sa buhay po ng mga tao. Muli po, si Jesus po ang bida sa lahat po ng ating pong ginagawa. Hindi po ang mga katuroan na ito ang ating tinataas, hindi po ang anumang samahan o kahit po yung grupo namin, hindi po. Kundi si Jesus lamang po ang bida, si Holy Spirit at syempre po ang ating pong Panginoon Diyos. So sa ating pong lesson ngayon, ay tatalakayin po natin ang Antikristo. Hindi po dahil sa siya ang nakahihigit sa anumpaman, kundi dahil po mahalaga po na malaman natin ang mga katuroan patungkol po sa kanya sapagkat ang mga mananampalataya po ay haharap sa tiyak na kapanahunan sa Antikristo na kung saan naniniwala po ako na hindi po tayo mararapture kaagad, mararapture po tayo sa ika-6 na selyo. Yun po yung ating pinag-aralan sa ating pong part 2 ng ating pong End Time series sa 7 seals. Pwede po ninyong balikan iyon at pag-aralan. Hanapin po ninyo sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook page upang mabalikan po ninyo at upang makita po ninyo kung paano po ang rapture ay sa ika-6 na selyo. Kailangan po natin papag-aralan ang katauhan ni Antikristo batay po sa sinasabi ng salita ng Diyos upang hindi po tayo madaya at upang magkaroon po tayo ng kaalaman patungkol po sa mga bagay nito sapagkat ito po ay malapit na pong maganap. At naniniwala po ako personally na buhay na po ang Antikristo at nagsisimula na po siyang kumilos behind the scenes subalit hindi pa po ganap ang kanya pong kalakasan, ang kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong political power, ang kanya pong military might ay hindi pa po ganap. Kaya po, bago po tayo magpatuloy, tayo po yung humiling po ng tulong sa ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ay pumikit at tayo po yung manalangin. Hallelujah. Shikalasa. Hula shikala sakalati. Father God, we exalt you. We glorify you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Hallelujah. You are God. You are King upon our lives, O God the Father. Hallelujah. Holy Spirit, thanks for your presence. The Holy Spirit is now infilling us and He is now surrounding us. Let the glory cloud of the Lord, Shekinah glory of the Lord, fall upon us right now and fill our hearts and fill our minds and fill our places right now in Jesus' name. Father God, nagpapakumbaba po kami sa inyo pong harapan. Patawad o Diyos sa lahat namin po mga pagkakasala. Patawad o Diyos sa amin po mga pagkukulang. Ano makaman ang aming isip, ng aming puso, na aming pananalita, na aming mga labi, na aming mga kamay, at ng aming mga panyapak, O Diyos, patawad, Panginoon. Cleanse us, forgive us from all iniquities, sa lahat po ng kahalayan, kapalaluan, pagkamakasarili, kadayaan na mayroon kami. Patawad, Panginoon. Self-righteousness, deceit, pride, forgive us, O Father. Cleanse us with the blood of the Lord Jesus. Cleanse us, O Father, and grant unto us a new heart and a new soul, and even grant unto us, Holy Spirit, right now. Open our spiritual vessels, open our spiritual ears to hear from you. Father God, by your Holy Spirit, grant unto me, grant unto your servant, wisdom as I proclaim your word. Wisdom as I proclaim this subject, Panginoon. Ikaw po maitaas, hindi ako, hindi ang aming mga sarili, hindi ang araling ito, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. And I declare the power of the blood of the Lord Jesus, and I declare the power of the blood of the Lord Jesus to protect us from all the wiles of the enemy right now in Jesus' name, right now in Jesus' name. Every technical difficulties, every attack of the enemy upon our lives, distractions, stubbornness of the heart, I rebuke you right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And I release the holiness of the Lord, and I release the fear of the Lord, and I release the wisdom, the enlightenment of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. In Jesus' name I give praise, in Jesus' name I give thanks. Amen, amen. So,
Ating pong video na ito ay nakapost po sa ating pong YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay ito pong End Times Prophecy Lessons. Mas madami po tayong teachings doon about End Times. At ito din po ay nasa ating Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines. Kaya po, hinihikayat ko po na i-landscape po ninyo, pahiga ang inyong mga cellphone. Kung cellphone po ang gamit nyo, tablet, pahiga po. At naka 720p ang resolution, nakaset po dapat sa high yung pong resolution ninyo, lalo po sa YouTube tsaka sa Facebook. Napipili po yan yung higher resolution para po mabasa ninyo na malinaw yung PowerPoint at dapat po naka-landscape. Ayan, so let us proceed po sa ating pong lesson. So we believe that we are witnessing soon, very soon, the second coming of Jesus Christ. Sa ating pong generation, yan po ang paniniwala natin na aabutan po natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus, at ang mga ganitong aralin po ay paghahanda para po sa atin upang i-enlighten po tayo. So, prepare the way of the Lord, make straight His paths. Mission, we prepare the way for the second coming of our Lord Jesus through the preaching of the gospel, healing of the sick, and casting out demons. We are the end times army of our Lord Jesus Christ. So, end time series po. Ito po yung ating end time series na mga lessons po na tinatalakay. So, part 1, Introduction and the Four Horsemen. Yun po yung nauna. Pwede po ninyong balikan yan, panoorin. Hanapin lang po ninyo sa aming page o sa aming YouTube channel upang mabalikan po ninyo at higit na maunawaan po. Part 2, Seven Seals. Ito po yung last na tinalakay po natin. Part 3, The Antichrist. Ito po yung ating pong pagtalakay po ngayon. Part 4, The Major Characters of End Times. So, isiningit po ito. Ito pong Part 4, The Major Characters of End Times. Dati po, wala po ito. Mahalaga po ito na malaman po natin ang gampanin po. Israel, ang Iglesia, ang Panginoon natin Diyos, ang Diyos Ama, si Holy Spirit, at syempre po, yung pong iba pa na antagonist. Katulad po na mga kontrabida, katulad po ng the false prophet. Yan, kailangan din po malaman natin yung mga bagay niyan at si Satan. Number 5, part 5, the abomination of desolation. Ito po ay isa pong bagay na kailangan din po natin pag-aralan. Ito po yung ating magiging part 5. Part 6, the rapture. Kailangan po natin malinaw ito po, matalakay po ano ba yung tamang katuruan patungkol po sa rapture. Part 7, the seven trumpets. Part 8, the seven bowls. Part 9, the second coming. Part 10, the great white throne judgment and the judgment seat of Christ. Part 11, the millennial reign. Ito po yung 1,000 taong paghahamin ni Kristo dito po sa lupa. At part 12, the new heaven and new earth. So, sikapin po natin na matapos ito by year 2024. Pero kung hindi man po natin matapos, pilitin po natin na first quarter next year ay matapos po natin lahat ito. So, patuloy po ninyo kung ipag-pray, mga kapatid, para po sa wisdom, paggabay at kalakasan ng Panginoong Jesus. Ayan. So, ito po, part 3, the Antichrist. Ito po ay malalaman natin sa madami pong mga talata. Daniel chapter 7, chapter 9, 2 Thessalonians chapter 2, Revelation 13. Iyan po ay ilan lamang sa mga talata, mga scriptures na pwede po nating pagbasehan. Actually po, napakakadami niyan. Muli po, why study end times? We are living in the end times or in the last days. We cannot survive spiritually the 70th week of Daniel if we are not prepared for it. Ayan. Hindi po tayo pwedeng makasurvive spiritually sa 70th week of Daniel. Malapit na po yan dumating. Actually po, dati naniniwala po ako dumating na yan. Nasa second seal na po tayo. Pero ngayon po, gradually, I am learning, hinahanap ko po yung covenant. At saka po yung 10 bansa na igagather po ng little horn o ng Antichrist. At para pong hindi pa yun nangyayari, more or less hindi pa po yun nangyayari, kaya po sa ngayon, medyo hati po paniniwala ko, mas kumikiling po ako ngayon sa paniniwala na hindi pa po nabubuksan ng mga selyo. Bakit? Hindi pa po nangyayari yung tipan yung covenant. So, I am being honest po sa inyo. Kung nagkakaroon po ng pagbabago ang akin pong pag-aaral sa end time, sasabihin ko po ito sa inyo. At kung ako po nagkakaroon ng mga pagkakamali sa mga nasabi ko dati, sorry po, patawad. Patuloy po tayong nag-aaral at patuloy po tayong itinatama ng Panginoong Jesus. So, to prepare for the 70th week of Daniel, we must have biblical knowledge of it. Kaya kailangan po alam po natin, as nasabi po ng salita ng Diyos, sapagkat harapin po natin itong lahat, mga mananampalataya, ang 70th week of Daniel.
Pangatlong dahilan, Jesus Christ Himself commanded us to study end times prophecy. Si Jesus Christ po mismo nag-utos sa atin na pag-aralan ng end times. Sa Revelation 1 verses 1 to 3, ang sabi nga po doon, ito po inihayag niya, hindi upang maging lihim, kundi para malaman natin ang mga nanglilingkod sa Kanya. Tayo pong lahat ng mga mananampalataya at mapalad po ang mga bumabasa at tumutupad sa mga hulang ito sapagkat ito po ay malapit ng maganap. Jesus Christ Himself commanded us to watch for His return. Tayo po mismo ang inuutusan ng Panginoong Jesus na pagbagbantay sa Kanya pong muling pagbabalik. Siya po ay darating na para po magnanakaw para doon sa mga hindi nagbabantay. Para doon po sa mga nagbabantay at nagmamasid, hindi po kagulat-gulat ang muli pong pagbabalik ng Panginoong Jesus. And lastly, Jesus Christ Himself promised rewards for those who will stay awake for His return and punishment for those whom He will find sleeping. Meron po talagang gantimpala ang Panginoong Jesus doon po sa mga nagbabantay at nananatiling spiritually awake. Malinaw ang pag-iisip, nagbabantay doon po sa Kanya pagbabalik at parusa po para doon sa mga natutulog. Actually po, pag binasa po ninyo mga katuruan ng Panginoong Jesus patungkol po sa second coming niya, sa Kanya po muling pagbabalik, strong po yung implication na pag ikaw ay tulog, it will cost you your salvation. Ang kaligtasan mo ay nanganganib pag naabutan ka ng tulog sa Kanya po muling pagbabalik. Kaya kailangan po natin talaga itong pag-aralan. So, ila pong paalaala bago po natin talakayin ng end times. Ang utos po sa atin bilang mga mananampalataya ay may ibigan sa isa't isa, hindi po magdebate at magtalo. Hindi po tayo magkakasundo 100% sa mga paniniwala. Major man yun o minor, lalo po sa minor doctrines. Actually, hindi ko po tinuturing na minor doctrine itong eschatology, pero sa iba't iba pong nating paniniwala, bihira po talaga makakita tayo ng 100% na katulad natin o baka wala tayong makita ng ganun na saktong-sakto na paniniwala natin. Ganun pa man, hindi po tayo dapat magdebate, hindi po tayo dapat na magtalo. Ilahad po natin yung ating paniniwala, tapos huwag po natin ipilit yung sa iba. Hayaan po natin na ang bawat isa po ay mag-aral at magsaliksik at manalangin. Huwag po tayo magtalo, tayo po yung magmahalan. John 13:34-35, isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung kayo yung may pagmamahal sa isa't isa, may kilala na ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Yung po mga pagtatalo-talo, hindi po dapat siyaan. Hindi po dapat nahahati ang katawan po ni Kristo dahil po sa pagtatalo-talo. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Santiago 1 verse 19. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat mahipag-away, sa halip ay dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. 2 Timothy 2:24. Yan. Bagamat hindi maiwasan na pagkakaiba ng mga paniniwala, maaari pa rin tayong magkaisa sa mga higit na dakilang bagay. Ayan po yung unity sa mga dakilang bagay. Ano po yun? Sikapin niyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Yung pong kapayapaan na yun, pagmamahalan, ayan, yun po nagbubuklod sa atin. Mula po sa pangungunan ni Holy Spirit, talagang tayo po ibubuklod. At syempre, pamamagitan po ng Great Commission, pwede po tayo magkaisa. Kaya humayo kayo, gawin niyo yung mga alagad ko, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen. Ayan. So, ito po, end times timeline, palakahin po natin. Ayan. So, ito po yung katatapos lamang po nating gawin na chart. Kanina lang po natin natapos yun. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hindi po ako marunong. Ito pa yung unti-unti niya pinapaunawa sa akin. So, dati po, ako po ay mid-trib. Pero ngayon po, ako po ay more on pre-wrath. O yung bago bumuhos yung puot ng Diyos, ay i-rapture po tayo. So, ito lamang po, pinapakita ko lamang po yung maikling summary ng paniniwala ko po sa end times timeline. Tatalakayin po natin ito sa mga susunod na aralin natin at magiging malinaw po ito. Kapag habang pinapanood po natin at kinukumpleto ang ating pong end time series, ito po ay magiging malinaw. So, yun po, yung 1,260 days at 1,260 days, 7 years po lahat yun. Yun po yung tinatawag na 70th week of Daniel. At ang seals po, yan po mga nasa baba, first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, at seventh seal. Tinalahin po natin yan last time sa part 2. Kaya, balikan po ninyo yung part 2 kung hindi po ninyo napapanood. I-review po ninyo. Part 2, yung po yung 7 seals natin. Tinalahin po natin last time.
Binigyan po natin ng diin yun at paliwanag at pinaliwanag po natin kung bakit po ang rapture ay napapapunta po doon sa ika-6 na selyo. Ika-6 na selyo, matapos po magawa ng mga tanda sa langit, ay saka po i-rapture ang mga mananampalataya kasabay po nun ng first resurrection. Tapos, after po nun, pagka-rapture, katahimikan sa langit ng kalahating oras, pagkatapos po, hihipan ang mga tumpeta at bubuksan po yung 7 bowls. Ang 7 trumpets at ang 7 bowls, yun po ang bumubuo sa Day of the Lord o Wrath of God. So, ito po yun. Sige po, ipagpatuloy po natin. Pwede po ninyong mga kapatid na sana po naka-landscape po kayo, no? Pahiga ang inyo po mga cellphone o tablets. Kung hindi po kayo sa laptop nanonood para makita po nyo ito ng malinaw. Pwede po ninyo akong i-message sa akin pong Facebook account, Eschatology Scholar, o kahit po sa ating pong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines, kung gusto po ninyong hingin yung mga diagrams na ito at mga PowerPoint. So ito po yung review ng part 2 ng 7 seals po natin, kaunting review. Seal 1, Covenant with Many, Deception. Seal number 2, Wars, mga digmaan. Seal number 3, Famine, Taggutom. Seal number 4, Death, kamatayan po ng marami. Around 2 billion po ang mamamatay. The number 5, martyrdom. Madami po ang dadaing sa langit dahil po sa kamatayan ng mga hinirang ng Diyos, mga martyrs. At seal number 6, sun, moon, and stars. Magkakaroon po ng matinding lindol, mga sign sa langit. Ang araw po ay magdidilim, ang buwan po ay magiging pula, at ang mga bituin po ay papatak sa lupa. Ayon. Masesalyuhan din po ang 144,000, tapos first resurrection at rapture. Isang araw lang po yung mangyayari. Tapos pagkatapos po na ma-rapture po ang mga mananampalataya, doon na po ikapitong selyo, God's wrath. Mabubuksan na po ang puot ng Diyos. Ayan. So hindi po tayo para doon sa God's wrath, kundi para lamang po sa mga hindi nagsisisi. So yan po yung review ng part 2, at balikan po ninyo yung ating part 2 na lesson para po maging malinaw po sa inyo. Ayan po. Magsimula na po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol po sa Antichrist. So maulan po dito ngayon, subalit nawa po ay malinaw pa rin po yung ating pong audio. Medyo malakas po ang ulan ngayon. I pray na maging malinaw pa rin po yung ating audio at maunawaan pa rin po natin. So, hinihiling ko po na dapat po tayo ay naka-landscape para po makita po natin yung mga talata at mabasa. At naka-high resolution, 720p. The Antichrist is a real person to come in the end times. Totoo po na talaga may darating na Antikristo. Mamaya po, tatalakayin natin yung iba't ibang pananaw patungkol sa kataon ng Antikristo. Sabat totoo po, talagang may darating po na Antichrist sa huling panahon. So, sabi po dito sa 2 Thessalonica, chapter 2, 1-4, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulong inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwael na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So, dito po sa mga talatang ito, tinatalakay po sa atin ni Pablo na sa pagdating ng Panginoong Jesus, wag po tayong magulumihanan. Wag po tayong magkamali sa timing ng pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Kasama na po doon ng rapture. Pati po sa araw ng Panginoon, yung pong wrath of God o Day of the Lord. Ang tinutukoy po dito ng Apostol Pablo, una pong lalabas ang Antikristo bago po ang rapture at bago po dumating yung Day of the Lord o yung wrath of God, yung pong puot ng Diyos, bago po dumating yun, mauunang lumabas ang Antikristo. Kaya po pinag-aaralan natin ngayon, una pong lalabas ang Suwail, yung man of lawlessness o man of perdition. Kaya wag po tayong mag-assume na rapture na bukas, rapture na sa ganitong araw,
mauuna po munang lumabas ang Antikristo bago po yung rapture. Bago po yung day of the Lord. Una pong lalabas ang Antikristo. Kaya dapat po nating bantayan yung mga nangyayari sa bawat araw sa ating pong buong mundo. Hanggat hindi po lumalabas ang Suwail, hanggat hindi po natin siya nakikita na itatanghal sa buong mundo bilang kalaban ng Diyos, hindi pa po mangyayari ang rapture. Hindi pa po mangyayari ang day of the Lord o puot ng Diyos. Kaya po mga kapatid, hinihiling ko po, umpisahan po ninyo sa lesson 1, sa part 1, sa part 2. Hindi po ninyo napapanood, tapos balik po kayo dito sa part 3 para maunawaan po ninyo. At ang dalangin ko po ay ang karunungan ng Panginoon ay sumagana para po sa ating lahat. Maituro ko po ito ng tama ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi na 100% ay tama po ako. Lahat po tayo nag-aaral, lahat po tayo estudyante. At ang dalangin ko po, maipabatid ko sa inyo yung tamang katuruan. As much as possible, 100% na tama. Pero mahila po ang kinin yun. Kaya po patuloy ko pong hinihiling ang karunungan po ng Panginoon, ang kanya pong paggabay. So, important notes about this lesson. Paglilinaw lang po sa ating pong pagtalakay ngayon. Jesus Christ is the central character and protagonist in eschatology or study of end times, not the Antichrist. Pagkamat pinag-aralan po natin ngayon, ang Antikristo, si Jesus po ang bida. Si Jesus po ang central character. Period. Hindi ang Antikristo, hindi ang false prophet, hindi akong sino pa man, si Jesus Christ po ang central character. At magiging malinaw po ito sa second coming. Isa po sa layunin na second coming ay upang itaas si Kristo at matuldukan ng kasalanan, matuldukan ng lahat ng gawa ng dyablo at lahat po ng mansa nito. Itaas si Kristo na kung saan lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi na siya ang Panginoon. Kahit po ang mga wicked, ang mga hindi nagsisisi, darating ang panahon, sila din po ay lulod at sasabihin nila, talagang totoo nga na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay Panginoon. However, we should still study the person of the Antichrist so that kahit po hindi si Antichrist ang central character at bida sa eschatology, kailangan pa din po natin pag-aralan ang Antikristo. Bakit? So that we may not fall into crazy speculations about his identity. Para hindi po tayong madaya sa patungkol po sa identidad. Sino ba siya? Dami nagsasabi siya po si Barack Obama, siya daw po si Pope John Paul II, kahit po si mga patay na. Iniisip nila sila yung Antikristo. Hindi po, kailangan pag-aralan natin. Sabi ng iba sila si Bill Gates at kung sino-sino pa. Dapat po natin pag-aralan kung ano po sinasabi ng salita ng Diyos. So that we may not be deceived by his tactics. Ayan po, so that we may not be deceived by his tactics, para hindi po tayo madaya, hindi po tayo mailigaw sa lahat po ng pamamaraan ng dyablo at ng Antikristo. Kasi po mga kapatid, madami po madadaya, madami ang magsasabi na ito ay talagang savior, manliligtas. Yun po ang realidad. Ngayon, at madami pong mga nananampalataya ang tatalikod sa panahon po ng end times. At madami pong mananampalataya. May ilan mga mananampalataya ang yayaka po sa Antichrist. Ngayon, kailangan po natin makilala kung sino siya para makaiwas po tayo sa mga kadayaan. We may be able to stand against him in the hour of his wrath. Great tribulation, the wrath of Satan, the wrath of Antichrist. Kailangan po natin malaman ang patungkol po sa Antikristo para mapaglabanan po natin ang kanya pong puot. Kung makikilala po natin siya at kung malalaman natin kung paano po siya aatake, kung sino siya, kung ano yung kanyang nature, sa panahon po ng Great Tribulation o Wrath of Satan, Antichrist, na ibubuhos po sa atin o pag-uusig sa atin ng Antikristo, magtatagumpay po tayo kung kilala po natin siya. Subalit higit sa lahat, kalapitan po sa Panginoon, kapuspusan po kay Holy Spirit, na siya magiging dahilan kung bakit po tayo ay magtatagumpay. Biyaya ng Diyos, kapuspusan kay Holy Spirit. Pangatlo na naman po yung pagkakilala natin kung sino ang Antikristo. We should educate ourselves and others about these matters because we live in the age of great deception. And only the light of the Word can save us from being deceived. Kailangan po nating mag-aral at turuan din po ang iba
patungkol po sa mga bagay na ito sapagkat tayo po ngayon ay nasa panahon po ng matinding kadayaan, matindi pong deception ang ikinakalat ngayon ng dyablo sa buong mundo. At ang dami din pong mananampalataya ang nadadaya. Madami pong mananampalataya ang nadadaya at kailangan po natin bumalik sa liwanag ng salita ng Diyos upang hindi po tayo madaya. We cannot rely on experiences, opinions, and teaching of others. We ourselves must study. Hindi po tayo pwedeng manangan sa ating pong karanasan, mga opinions, kahit po tayo nakakita ng mga vision, pangitain, panaginip. Babalik po tayo sa salita ng Diyos para po salain ang mga karanasan natin. Salita po ng Diyos. End times. Prophecy. Ayon po sa nakasulat na salita ng Diyos. Madami po nag-i-interpret ngayon ng end times bate po sa mga pangitain nila at panaginip. Delikado po yun. Hindi ko po sinasabi na hindi nangungusap ang Diyos sa pamagitan po ng panaginip at pangitain. Hindi ko po sinasabi. Ibig ko sabihin, may interpret mo lang ng tama ang pangitain at panaginip na mula kay Holy Spirit, mula sa Diyos, kung alam mo ang sinasabi ng kanyang salita, ng Biblia. Kasi nakasulat niya, nakalatag niyan eh. Hindi kabibigyan ni Holy Spirit ng pangitain o ng panaginip na tutol sa kanyang salita. Tutol sa Biblia. Bakit? Siya po yung author ng Word of God. Ngayon, paano mo siya ma-interpret ng tama? Ang dami po na naginip dati na rapture. Naniniwala po ako sa Diyos yun. Kaya lang, nagkamali sila sa timing. Inisip nila na yun na yung katuparan. Na naginip sila ngayon, tapos inakala nila mangyayari na agad sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi. Kasi nakalatag na sa Biblia yung pagkakasunod-sunod at hindi yun babaliin ng Diyos. Hindi babaliin ng Diyos ang kanya pong salita. Hindi po siya babago-bago ng isip, hindi po siya sinungaling. Lalo po sa panahon po lalo po about end times, fix na po ang mga mangyayari dyan. Hindi po yun babaguhin ng Diyos. Hindi porket mahabagin ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, ititwist niya yung kanyang salita. Hindi po niya ititwist ang kanya pong salita. Mali po yun. Isa po sa mga palatandaan ng pagiging Diyos niya, kung paano po niya itinatangyan po ang kanyang sarili bilang Diyos na buhay, nag-iisang Diyos na buhay, at ang iba ay Diyos-Diyosan lamang, ay sa pamamagitan po ng propesiya. Sabi po niya sa Isaiah, hindi ko na po alam kung anong chapters yun, nasabi po niya doon, ay siya lang po ang tunay na Diyos. At pinapatunayan po niya yon, isa po sa kanya pong malaking patunay na siya lamang po nag-iisang tunay na Diyos na buhay ay sa pamagitan po ng pagtupad niya sa mga hula. Tinutupad po niya yung mga hula ng sakto bate po sa kanya sinabi. Ngayon, ito pong end times prophecy, ang Bible po ay 25% prophecy. At malaking bahagi po sa 25% na yun ay yung pong end times. Yung pong second coming ni Jesus. Ngayon, tutuparin po niya yun ng detalyado, ng espesipiko. Batay po sa kanya pong mga sinulat at sinabi. Kaya po, hindi po niya yun babaluktutin. Patutunayan po niya ang kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan po ng detalyado na pagtupad po sa kanya pong mga sinabi. Walang bawas, walang kulang, kundi 100% po na sakto. Kaya po kung tayo po yung mga nananaginip, salain po natin yan sa salita ng Diyos. May pangitain, salain po natin yan sa salita ng Diyos. Hindi po yan pwedeng lumampas sa salita ng Diyos o magkulang sa salita ng Diyos. Salita po ng Diyos po ang huhusga. Dahil fix na po yun, inilatag na po lahat. Pag-aaralan na lang po natin, babasa na lang po natin. Ngayon, pag hindi ka babad sa salita ng Diyos, hindi mo ma-interpret ng tama yung mga panaginip at pangitain na mula sa Diyos patungkol sa end times. At pangalawa, hindi mo masasala. Hindi mo masasala yung mga panaginip at pangitain na mula pala sa dyablo. Kasi po ang mga panaginip at pangitain, pwede din pong magbigay ang dyablo ng mga yan. Pwede din po tayong dayain. Ngayon, kung hindi ka grounded sa word, lahat na lang tatanggapin mo na galing sa Diyos. At ikaw po tayo po ay pwede po na manigaw. So, ituloy po natin. Different views about the person identity of the Antichrist. Ito po yung iba't ibang paniniwala patungkol sa identity, identidad o pagkakakilanlan kung sino yung Antikristo. Yan. A system of beliefs. Ayan. Para po sa iba, hindi talaga isang tao ang Antikristo, kundi siya po ay, some see the Antichrist not as a person, but only as a thought or a system of beliefs. Kundi ang Antikristo isa lamang kaisipan o isang sistema ng paniniwala. Yung po yung paniniwala ng iba. So, mali po ito. Pangalawa po, a government system. Some see the Antichrist as the most powerful government or government system that will
take over the whole world in the end times. Totoo po na Antikristo ay magkakaroon po ng isang gobyerno, one world government o new world order na magte-take over sa buong mundo. Totoo po yun. Pero ang Antichrist po ay hindi lamang isang government system. Hindi po. Siya din po talaga ay isa pong tao. As any person who opposes Christ or Jesus Christ, some see the Antichrist not as a being who will ultimately take control of the world before Jesus returns, but rather any person who opposes Jesus Christ. 1 John 4:3. Ngayon, paniniwala naman po ng iba, ito po yung sino man tao na mag-o-oppose kay Kristo. Totoo din po yun. Actually po sa 1 John 4:3, may sinasabi po doon yung po mga maliliit na tao. Ano po? Maliliit, yung po mga tao na kung saan magtataglay ng espiritu ng Antikristo, yung po mag-o-oppose kay Kristo. Actually po, totoo din po yun. Subalit, totoo din po na may lilitaw talaga na ultimatum na tao na magiging Antikristo. So, basahin po natin ang sinasabi sa 1 John 4:3. Ayan po, ang sabi po dito sa 1 John 4:3. Sa English po muna. Dito po sa ESV, ang sabi po dito, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Spirit of the Antichrist. Ayan po. Sa Tagalog naman po, at ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ayun, ang tinutukoy po dito ni John ay lahat po na mga nag-o-oppose kay Kristo ay nagtataglay po ng spirit ng Antikristo. Ayun po. So, para po sa iba, any person who opposes Jesus Christ is the Antichrist. Ayun. Pero hindi po ito ang tinutukoy po natin, kundi yung po totoong tao na kakasang kapanin ni Satanas sa huling panahon. Ito po yung tinatawag na first beast, unang halimaw, sa aklat po ng pahayag sa chapter 13, Revelation chapter 13. Tapos sabi din po dito, a person, a true historical powerful person who existed before. Yan. Ito po ay pinapaniwalaan po ng mga preterist o ng paniniwala po ng preterism na kung saan ang Antikristo po ay nakalipas, nabuhay na at namatay na. Nag-exist na siya dati, historical person po, nabuhay na dati. Ang ibig sabihin po ng preterism, paniniwala po ito sa end times na kung saan ang lahat po ay naganap na. Meron din pong full preterism at partial preterism. So, mas sikat po yung full preterism na kung saan lahat po ng hula patungkol po sa end times ay naganap na. Yung second coming, naganap na daw po yun. Yung third temple, naganap na daw po yun. Yung Antichrist, naganap na yun. Yung Daniel 70th week, naganap na yun. Millennial reign, naganap na din. So, ganun po. So, hindi po natin pinapaniwalaan yun. Ayun. At sabi din nila, they believe the Antichrist has existed before in the 1st century. Notably, the Roman emperors who persecuted Christianity. So, ang paniniwala po nila, 1st century, nabuhay na po ang Antichrist, lalo po ang mga Roman emperors, particularly si Nero Caesar. Actually po si Nero Caesar ay tinawag pong halimaw, beast, nung panahon na yon. Nero Caesar, ayun, pinersecute po niya ang mga mananampalataya. Iniisip nila si Nero Caesar po ang Antichrist. Iniisip din po ng iba si Antiochus Epiphanes, kung di po ako nagkakamali, Antiochus. Bakit? Ginawa po niya yung kabumaldumal na pagsalaula sa pagsamba, sa paghahandog. So, isa po siyang larawan ng darating na Antikristo. Pero hindi po sila ang Antikristo po ay hindi si Nero Caesar, hindi si Antiochus Epiphanes, hindi po. Kahalintulad lang, parang ginawa nila partially yung gagawin na Antikristo sa darating na panahon. Pero hindi po sila, yung talagang pinag-aaralan po natin na Antichrist. Tapos, the man of lawlessness, yan. Ang Suwail, son of perdition, ito po yun. A powerful, charismatic, and military person whom Satan will use in the nearest future. Siya po ay isa pong charismatic. Madami po siyang mahahalina na tao. Malakas po yung kanyang charisma at pang-akit. At military din po siya, military person. Meron din po siyang kakayanan po militar at political. Nagagamitin ni Satan sa darating na hinaharap, malapit na. Madami pong tawag sa kanya, little horn, man of perdition. Yan po ay nasa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12 at Revelation 13. This is the correct view.
Ito po mga kapatid yung tama. The man of lawlessness, talaga pong siya ay lalabas. Mayroon po talagang tao na charismatic na talaga po yayakapin ng marami at magiging parang savior sa paningin po ng marami. Totoo po, ito po yung totoong view. The Antichrist, other scriptures, ito po yung iba pong mga talata na patungkol po sa Antichrist. Actually po, napakadami po dito mamaya pag tinalahin po nito yung mga characters. Hindi lamang po natin babasahin na lahat ng yun habang tatalahin po tayo sapagkat sobra pong dami. So, inuulit ko po, pwede po kayong mag-comments. Kung may po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment o mag-chat sa ating pong video na ito. Pwede po kayong mag-comment sa YouTube channel at saka po sa ating pong Facebook page at susubukan po natin sagutin sa biyaya po ng Panginoon at sana po ay naka-landscape kayo, pahiga ang inyo pong cellphone o tablet habang pinapanood po ninyo ito sapagkat para po mabasa po ninyo ng malinaw yung mga talata at yung mga paliwanag. The Antichrist, other scriptures, sabi po dito sa pahayag 13, 5-8. Ito po yung unang halimaw. Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw. Lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, bago palikay na sa libutan. Ang aklat na ito ay paggawi ng korderong pinatay. So dito po, 42 buwan, 42 months, 3.5 years po ang katumbas noon, mag-ahari po ang Antichrist. So ito pong 32 months na yon, ito po ay nasa second half. Second half po ito ng Daniel's 70th week. Maghahari daw po ang Antichrist. So, nasaan po yun? Ayan, ito po yun. Ito pong seal number 4 hanggang 6. The Great Tribulation. Actually po, sako po nito ng kaunti yung pong 7 trumpets. Yan. Diyan po sa panahon na yan, maghahari po ang Antichrist. Sa second half po ng Daniel 70th week. Ang Daniel 70th week po, ito po ay mas kilala po sa tawag na tribulation. Pero tawag po, mas biblical po na tawag dito ay Daniel 70th week. So, ito po ay 7 years lahat-lahat. At ang hati po nun, syempre, ay 3.5 years. Sa panahon po ng 3.5 years, sa second half, yung pong pangalawang 3.5 years, doon po maghahari ang Antichrist. Sa panahon po ng Abomination of Desolation. Ayun. At madami po siyang ipapapatay ng mga mananampalataya. Katulad po na sinabi po dito sa talata 7. At sa talata 8, sasambahin po siya ng lahat. Subalit, ang mga hindi po sasamba sa kanya ay iyon lamang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sikapin po natin na talagang mamuhay ng tapat, may takot sa Diyos, puspos ng pananampalataya, puspos ng pag-ibig, para po matiyak po natin work out our salvation with fear and trembling. Isabuhay po natin ang ating paligtasan. Sa pahayag naman 19, pahayag chapter 19, verses 19 and 20, at nakita kong nagkatipo ng halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa halap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. So, ang halimaw po dito, first beast, yun po yung Antichrist. Ang second beast po, ay yun po yung false prophet. So, sana po makompleto po ninyo ang series natin para maunawaan po ninyo ang lahat. Magiging malinaw po ito ng palitaw habang nakukompleto po natin, habang nagpapatuloy po tayo sa pagtalakay. So, itatapon po sa dagat-dagatang apoy ang false prophet at pati po ang Antichrist. Ito po ay mangyayari sa pagdating po ng Panginoong Jesus sa kanya pong second coming. Ayan. So, ang pinapaniwalaan ko po dito na image of the beast, yung pong larawan ng halimaw na sasambahin po ng tao, hindi po ako sigurado, pala maaari po na ito po yung artificial intelligence. Kaya po ngayon sinasanay po ang tao, katulad po ng ChatGPT, na talaga pong wow, nakakamangha ang artificial intelligence. Ang daling mag-research, ang daling gumawa. Meron nga pong magsulat ka lang ng title, ng aklat,
tapos magbigay ka lang ng counting details within 5 minutes, gagawa ka na ng e-book o ng aklat ng artificial intelligence, pero may bayad po yun. So, pinapamangha po tayo ng artificial intelligence. Pero huwag po tayong magpadaya. Hindi po sa Panginoon yan. At ang artificial intelligence, gagamitin po yan ng Antikristo upara po tayo ay gapusin. Para po ang mga tao ay gapusin sa pagsunod po sa kanya. Para din po sa surveillance society. So, hanapin din po ninyo mga video ko about dyan sa surveillance, yung pong smart cities. Hanapin po ninyo yung mga video ko na yan sa YouTube channel at maging dito po sa Facebook. Hindi ko po alam kung nasa Facebook ko na po yun, yung patungkol po sa smart cities. So, magpatuloy po tayo. The Antichrist, some characteristics according to Scriptures. Napakadami po ng characteristics ng Antichrist mula po lumang tipan hanggang bagong tipan. So, tatalakayin po natin yung iba na popular. So, pag-aralan po natin, hindi ko na po babasahin pa isa-isa yung mga talata po na nandito sapagkat napakadami po nito. Ngayon, pwede po ninyong i-screenshot ito pong screen habang tinatalakay po natin. Pwede po ninyong hingin sa akin yung PowerPoint ng lesson na ito. I-message po ninyo ako, i-comment ninyo, pahingi po ng PowerPoint presentation at ipopost ko po. Ayan. Ayun, he has many names. Madami po siyang pangalan. He's not really called the Antichrist by the Bible. Ang katotohanan na po, hindi po talaga siya tinatawag na Antichrist sa Biblia. Ipinangalan lang po yung Antichrist sa kanya ng mga sikat na theologians. Pero ang katotohanan, iba po yung tawag sa kanya ng Biblia. Madami po siyang titles. Yan. Son of Perdition or Man of Lawlessness sa 2 Thessalonians 2:1-7, yung Suwail. Yan. Man of Lawlessness, Suwail. Ayan. King of the North. Hari ng Hilaga. Daniel 11:21-45. Beast of the Sea. Revelation 13:1-10, yung po yung first beast. 11th horn of a powerful 10-horn beast. Daniel 7:7-11 at saka po 18-28. 11th horn. Ruler that will come. Daniel 9:26-27. Little horn, Daniel 8:14 and 23-27. Ayan, yun po yung mga pangalan. So, ang dami po ano. Pangalawa pong katangian niya, the Antichrist will lead the world down the path of sin and unrighteousness and to spiritual doom. Ayun. Ang Antichrist po talaga pong pangungunahan po niya ng buong mundo. Lahat po nang susunod sa kanya sa daan po ng kasalanan at kabulukan, wickedness. The Antichrist will not only be lawless, but will seek to change our understanding of the laws of God. Daniel 7:25, and corrupt with flattery those who do wickedly against God. So, susubukan po ng Antikristo na baguhin ang mga batas ng Diyos at kumilos po at i-flatter po niya, pupurihin yung mga tao na kumikilos laban po sa Diyos. So, napakasama po ng Antikristo. Sa pangatlo, the Antichrist, though being evil, will appear as Savior. Daniel 11:21, 2 Corinthians 11:14-15. The Antichrist will seem to establish peace and global unity, then implement chaos during the Great Tribulation. Ayun. So, during the 7 years covenant, yayakapin po siya ng buong mundo. Alam po natin yung first seal. Ang ano po nun ay yung covenant. Ang senyales po na naumpisa na po yung unang tatak ay yung pong covenant. Ngayon, yayakapin po siya ng buong mundo bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas, dahil sa pamagitan po niya, titigil yung mga digmaan, aalisin po niya yung mga digmaan na nangyayari, kaguluhan. So, magkakaroon po muna ng mga digmaan, then ang Antichrist po papasok sa eksena, ipapatigil po niya yun. So, yayakapin po siya ng buong mundo. Siya po yung mag-o-offer ng solution sa marami pong problema sa daigdig. At siya po yayakapin po ng marami bilang Savior, bilang manliligtas. Actually po, magpapakalala po siya bilang Mesiyas talaga at talaga pong yayakapin pa siya ng marami. Pero, magdudulot po din po siya ng kaguluhan sa Great Tribulation. Diyan po sa Abomination of Desolation, yun po yung gitna, Abomination of Desolation, tatalakayin din po natin yun. Doon siya magdudulot ng kaguluhan. At ipababasahan po niya yung tipan at uusigin po niya ang mga mananampalataya. Number 4, the Antichrist will be one of the world's wealthiest people. So, napakayaman po. Magiging napakayaman niya. The Antichrist will also be in control of much of the world's wealth. Kukontrolin po niya ang malaking bahagi
ng kayamanan ng buong sanlibutan, and will have a strong desire for self-indulgence. Ibig sabihin po, papakanasain niyang yumaman ng yumaman at gamitin to sa mga sarili niyang nais sa kanya pong lust. Most of the Antichrist's wealth will be gotten after becoming global ruler and declaring himself God. Yun. Malaking bahagi po ng kanya pong kayamanan ay sa pagiging global ruler niya. Ayun. So, madami po dito sa characteristics na ito ay kinuha ko po doon sa thecomingtribulation.com. Pwede po ninyong i-visit yun. Karamihan po ng articles noon talaga pong mablebres kayo, madami pong tama. Hindi ko po sinasabi 100% ang tama. So, but thecomingtribulation.com, madami po kayong makukuha doon. So, ito pong characteristics na ito, karamihan po nito ay kinuha ko doon. At yung iba po ay mga sariling pag-aaral at galing naman po sa ibang tao. So, the Antichrist, number 5, the Antichrist will display power through great speaking ability. Revelation 13:5. So, magaling po siya magsalita. Magaling po siyang, bahagi po ito ng kanyang pagiging charismatic. Lahat po ng charismatic na tao ay magaling po na magsalita. Number 6, the Antichrist will be wise in deceitfulness. Magiging tuso po. Napakatuso. Daniel 8:23 and verse 12. Sa pagiging tuso po niya, madami po siya mapapasunod ng mga kaharian, ng mga tao, ng mga bansa. Ayun. At kahit po ang mga mananampalataya, madami po ang magbabackslide sa panahon po ng end times. At kahit po ang mga mananampalataya, ang ilan sa mga mananampalataya ay madadaya po niya. The Antichrist will be a bold-faced liar. Magiging napakasinungaling po talaga niya. 2 Thessalonians 2 verse 10. Siyempre po, hindi po nakakapagtaka sa pagkataglay po niya ang espiritu ni Satan. Ibig sabihin yung matinding impluensya ni Satan ay taglay niya. This verse refers more to the followers of the Antichrist who are ready and willing to accept his lies because they hate the truth. The Antichrist will come toward power through lies. Daniel 11 verse 23. Mapapataas po na mapapataas ang posisyon ng Antikristo sa buong mundo pamamagitan po ng paghahabi niya ng kasinungalingan. Number 8, the Antichrist will be a military genius. Daniel 8 verse 25 at Revelation 13 verse 4. He will have a mighty and fierce countenance and will be skilled at deciphering others' intentions. Yung military genius, ibig sabihin magaling po siya sa militar, sa pagplano kung paano sasakupin ng mga bansa. Napakahusay po nito at magiging napakatapang din po niya. Ayan, napakatapang at malalaman po niya yung intensyon ng iba't ibang bansa, ng iba't ibang presidente, kaya madali po para sa kanya na salaulain iyon at pangunahan sapagkat magiging napakatalino po niya para po sa pagplano. Ayun. Number 9, the Antichrist will not regard the desire of women. Hindi po siya mag-aasawa o hindi siya maghahangad ng kapartner. Daniel 11 verse 37. Number 10, the Antichrist will be very proud, magiging napakayabang at napakapalalo. Self-centered. Daniel 11 verse 36 and verse 2. The Antichrist will be worshipped along with the beast kingdom that will be created by Satan. Ayun, Revelation 13 verse 2 and 12, Daniel 11:38. So, sasambahin po siya, kasama po yung kanya pong kingdom na itatayo. Talaga pong titingalin ito, yung po kanyang kaharian na itatayo, kasama po dun yung artificial intelligence. Hahahangaan po talaga yan. Yung kaharian niya, pati po yung artificial intelligence, hahangaan po talaga siya. And the Antichrist will exalt himself above all the false gods. He will blaspheme the true living God. Revelation 13 verse 6, and will eventually proclaim himself as God. Itataas po niya ang kanyang sarili sa lahat po ng Diyos. Tutuyain po niya yung iba't ibang Diyos-Diyosan, yung mga Diyos na ng Hinduism, ng Buddhism, Confucianism, lahat po yan, tutuyain niya. Tapos, tutuyain din po niya ang tunay na Diyos. Kasama yun sa kanya pong tutuyain at ipoproklima po niya ang kanyang sarili bilang nag-iisang Diyos at madami po siyang madadaya at mayroon pong mga maniniwala po sa kanya. Number 11, the Antichrist will be an atheist. Ayun. Daniel 11 verse 37. The atheist denial of God is literally the spirit of the Antichrist. 1 John 40. As an atheist, the Antichrist will blaspheme God and place himself in the role of deity. Ayun. Sa una po, talaga pong ipapakilala niya na hindi siya naniniwala sa anumang Diyos. Pero sa kahulihan, ipapakilala po niya na siya po talaga yung nag-iisang Diyos. Ayun. Alam po natin kasinungalingan yan. Pero madami po siya mapapaniwala. Lalo po sa 2 Thessalonians chapter 2, kung di po ako nagkakamali, o chapter 4, chapter 2 pong
the Great Deception. Chapter 4 po yata yan, 2 Thessalonians chapter 4, na kung saan yung delusion, na ang sabi po doon, 2 Thessalonians chapter 2 ba yun? Ayun po. Ayun, chapter 2 nga, 2 Thessalonians chapter 2, na kung saan sa panahon po na lumabas na ang Antikristo, hahayaan na po ng Diyos na madaya po. Malin lang yung mga hindi po nananampalataya sa Kanya. So, madami po talaga maniniwala kay sa Antikristo. Siya po yung magiging abomination at siya po yung magiging great delusion, na kung saan sa panahon po na yun, na nangyari na yun, magpakilala ang Antikristo at hindi po manampalataya ang mga tao, yung po mga tao po na hindi po nananampalataya sa panahon na yun, pahihintulutan po ng Diyos na sila po ay madaya. Kaya ito po yung pagkakataon na kailangan po tayong mag-double time sa pangangaral at paghahayag po ng salita ng Diyos, sapagkat sa panahon po na yun ng Great Delusion, napakahirap na pong mangaral. Number 12, the Antichrist will come in his own name, sa kanya po sariling pangalan, but will be given authority by God, will be backed by the supernatural powers of Satan. Gagawa po siya ng mga himala, and will be in absolute control. Ayun. Will be given authority by God, ibig sabihin pansamantala, hayaan ng Diyos na siya po ay maghari-harian dito po sa lupa. Yun pong ibig sabihin nun. At may lang po siya, magdi-display po siya ng supernatural powers ng Diablo. Alam po natin yung mga gift ng Holy Spirit. May counterfeit po si Satan dyan, pero yung bunga, yung pong kabanalan, pag-ibig, pananampalataya, hindi po yung kayang gayahin o i-duplicate po ng Diablo. Kaya dapat po namumuhay tayo sa banal na Espiritu, sa pangunguna ni Holy Spirit. Number 13, the Antichrist will wage war against God's children, Daniel 7:19-22, and prevail against them. Daniel 7 verse 21 and Revelation 13 verse 7. Ayun, gigirahin po ng Antikristo ang mga mananampalataya. Hindi naman po mga Hudyo, kundi po mga mananampalataya, ang iglesia in general, at magtatagumpay siya. Ibig sabihin, physically, mapapatay ang mga mananampalataya. Hindi po in the spiritual sense, kundi physical sense, magagapi po ang mga mananampalataya. Pahihintulutan ng mga mananampalataya ay mapatay, maikulong. Alam po natin yan, Matthew 24, 9, 10, 11. Dahil sa inyong pagsunod kay Kristo, kayo ay kakakalad ka rin, paparatangan, ibibilanggo at papatayin. Ngayon po, ito po mga talatang ito ay maliwanag po, nakatibayan na wala pa pong rapture sa panahon na ito. Hindi tayo mararapture sa bago mangyari yung tribulation na 7 years o Daniel's 70th week. Hindi po tayo mararapture agad, hindi po. Aabutan po natin ng Antikristo. Bakit? Ayan po, malinaw sa sinasabi po na salita ng Diyos na talaga pong ipapapatay na Antikristo mga mananampalataya. Ngayon, sasabihin natin, ay mga malamig na mananampalataya yun. Sasabihin po ng iba, mga naiwan yun sa rapture. Hindi po sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Dahil nasabi po sa Matthew 24 verse 9, sila na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay aawayin kayo, papuputan kayo ng sanlibutan dahil sa pagsunod sa akin, hanggang sa kayo ipapatay. Ibig sabihin, mga mainit ang mananampalataya yun, mga banal, kasi sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Paano mangyayari na sila yung mga lukewarm Christian na maiiwan? Sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga banal sila. Tapos, sa langit, i-honor sila sa ika-5 selyo, dadaing sila sa kalangitan. Sila yung mga banal na may puting mga kasuotan. Dumadaing sila dahil sila ipinatay sa lupa dahil sa kanilang patotoo. Ibig sabihin, inusil sila ng Antikristo dito sa lupa. Banal sila, hindi sila yung mga lukewarm Christians na naiwan sa rapture. Ibig sabihin, talaga pong wala pang rapture sa panahon na ang Antikristo ay maghari-harian. Pero sa ika-6 na selyo, alang-alang sa mga hinirang, paiigsiin ng Diyos ang puot ni Satanas, yung pong Great Tribulation, yung pong wrath of Satan, paiigsiin po ng Diyos yan sa pamamagitan po ng rapture. Saka lang po tayo mararapture. Pero, hanggat hindi po lumalabas ang soil, talaga pong nandito pa rin tayo sa lupa. At paglabas po niya, mag-i-enjoy pa rin po tayo ng kaunting panahon na uusigin tayo ni Antichrist. Then, sa ika-6 na selyo pa po, nagkaroon na ng mga tanda sa kalangitan, saka po tayo
i-rapture. Malakas na lindol, tanda sa kalangitan, saka po tayo i-rapture. Yun. So, pag-aralan po natin ito. Matthew 24, 9, 10, and 11. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Ibig sabihin, dahil ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kamumuhian ka. Mga banal na mananampalataya ito, hindi ito mga naiwan sa rapture. Ibig sabihin, hindi pa talaga magra-rapture agad. Haharapin natin ang puot ng sanlibutan at ang puot ng Antikristo. Ayun, sabi nga dito sa verse 9, Matthew 24 verse 9, kung magkagayon, ibibigay kayo sa kapighatian at kay papatayin at kay kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mga tunay na mananampalataya ito. Mga tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ibig sabihin, pinapabulaanan nito yung kaisipan na rapture agad. Hindi po, aabutin po natin ng Antikristo. Kaya dapat po natin itong paghandaan, mga kapatid. Alamin po natin ng tama ang plain na sinasabi po ng salita ng Diyos. Ayun. Hindi po natin kailangan pakalaliman. Yun po yung plain na sinasabi ng salita ng Diyos. At verses 10, 11, 12, madami po ang mananamig sa pag-ibig. Madami pong tatalikod sa pananampalataya. Magtataksilan sa isa't isa. Mga mananampalataya magtataksilan po sa isa't isa sa panahon po ng mga kahirapan na ito. Subalit, syempre yung po mga titiis hanggang wakas, sila po yung maliligtas. So ituloy po natin. Balikan po ninyo yung part 2 ng ating pong series para maunawaan po ninyo na talaga pong ang rapture ay banda-banda doon pa. Hindi po agad-agad. Abot na po natin ang puot ng Antichrist, pero may bukod po tayo talagang lesson para po sa ating pong pagtalakay dito sa rapture. So ituloy po natin, number 14, the Antichrist knows dark languages, which means he will know witchcraft or occult. Ganyan 11, 23, and 25. Ibig sabihin po ng dark languages, incantations, yung po mga magic o black magic, witchcraft, alam po niya yan. So ibig sabihin, isasamon po niya espiritu ni Satan marahil. Magkukuman po siya sa mga chief demons, chief evil spirits, gamit po yung witchcraft or occult. Hindi na po nakakapagtakayan sapagkat siya nga po yung Antichrist. Number 15, the Antichrist may possibly come from Europe. Ito po ay hindi po sigurado, ito po ay posibilidad lamang. Hindi po direkta sinasabi sa mga talatang ito, pero possible, pala pong implied po yan dito po sa mga talatang ito. Sabi nga po ng iba, ang Antichrist manggagaling po sa European Union. Bakit po? Ang European Union, yun po yung revived Roman Empire. So, yun po yung natural na, yun po yung traditional na isa sa mga paliwanag. Hindi po natin matiyak kung po ay talagang tama. Pero may posibilidad po. So, malalaman po natin yan habang nagmamatsyag po tayo sa mga nangyayari sa buong mundo. Ayan, the Jews are waiting for their false Messiah, the Antichrist. Ngayon po, konting background, ang mga Hudyo po, dahil sa kanilang katigasan ng ulo dati, dahil sa hindi nila pagtanggap kay Jesus, sila po ay pala pong isinumpa ng Panginoon Diyos. Sila po ay under po ng spiritual blindness. Ano ba spiritual blindness? Hindi po nila makita na si Jesus Christ ang Mesiya. Pero hindi naman po lahat. May ilang pong Hudyo, kakaunti, na naniniwala na si Jesus Christ ang Mesiyas. Ngayon, pero karamihan po, majority ng mga Hudyo ay hindi po naniniwala na si Jesus Christ ang Mesiyas. Kaya po ngayon, pag nangaral po kayo sa Israel, pinupakuliman ninyo na si Jesus Christ ang Mesiyas, ay medyo mag-ingat po kayo dahil talagang pwede po kayo mabugbog, pagtulungan, lalo po pa nag-iisa kayo, nakapanood po kayo ng mga video sa YouTube na talaga pong mga Hudyo po na babae, talaga pong sinampal po siya ng isang rabay dahil pinoproklima po niya, sinasabi po niya na si Jesus ang Mesiya. Sinampal po siya, pantal po yung kanyang mukha dito. So galit po ang mga Hudyo kay Jesus, hindi po nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas. Yun po yung general ng mga Hudyo. Karamihan po, hindi naman po lahat, may mga Hudyo po naniniwala na si Jesus Christ ang Mesiyas. Ngayon, naghihintay pa rin po ang mga Hudyo ngayon ng Mesiyas. Kaya po pagpasok na Antikristo, magpapakilala siya ng Mesiyas at maniniwala po ang maraming Hudyo. Yayakapin siya bilang tunay na Mesiyas. Yung pong Antichrist, yung po ay matinding kadayaan. Ngayon po mga kapatid, pinahintulutan po ito ng Diyos para makompleto po yung bilang ng mga hintil na maniniwala kay Jesus na sasampalataya. Ako po ay hintil dahil hindi po ako Hudyo, hintil po. Pero salamat, spiritual Jew, spiritual Israelites po tayo, lahat po ng nananampalataya sa Panginoon Jesus
ay spiritual Israelites po. Yun. Pag nakompleto na po ang bilang ng mga hintil na maniniwala kay Jesus, saka po manunumbalik ang mga Hudyo. So, ituloy po natin. Ayon po sa paniniwala ng mga Hudyo, ang hinihintay nilang Musayak, yun po yung Jewish Messiah, sa panunulat ng mga Maimonides. Yan. Ito po yung katangian. Ito po isa pong pinunong Hudyo. So, ang paniniwala po ng mga Hudyo, darating po yung Musayak. Ito po yung Jesus Messiah. Jewish Messiah. Hinihintay pa po nila. Ito, hanggang sa ngayon. Tapos madadaya po sila sapagkat yung Antichrist, akalaan nila, ito na yung hinihintay nila na Jewish Messiah. Ano po yung katangian ng Musayak o yung Jewish Messiah? Ito pa yung nagsumikap sa pag-aaral ng Torah at maselan tungkol po sa pagsunod sa mitzvot. Yan. Torah po. Sa ulo po nila yung first 5 books. Genesis to Deuteronomy, yung pong first 5 books na sinulat po ni Moises. Ito po ay na-influensya ng mga Hudyo na sundin ang mga paraan ng Torah. Ibig sabihin, matindi po yung kanyang influence. Kaya po niya influensya ng mga Hudyo na sumunod po sa Torah. Letter C, nagsasagawa po ng mga panukala ng Diyos. Maibigin po ito sa kautusan at nasusunod po niya. Letter D, nangunguna. Mangunguna po ito sa pagpapatay ng ikatlong tempo. Yan, third temple. Yan, third temple. Mangunguna po itong Musayak sa pagpapatay ng third temple. At pang-5, tutulong sa pagpapanumbalik ng mga Hudyo sa bayang Israel. So, very gaganda po ng katangian. Pero yung pala ay false Messiah at Antichrist. Yung kanila pong madadatnan at tatanggapin. Madadaya po ang madami pong mga Hudyo sa Musayak na kanila pong hinihintay sapagkat Antichrist na pala yun. So, malamang po ito pong mga bagay nito, i-fulfill po ito ng Antichrist. Lalo po yung letter D at letter E. Ayan. Yung pong third temple, ito po yung traditional na interpretation ng Antichrist po talaga tutulong siya sa pagpapatayo ng ikatlong templo. So, tuloy yan. Ito po yung link kung saan po ito kinuha. Ayan. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo, ay mayroon silang hinihintay na pagdating ng dalawang Mesiyas. Ay, yung dalawang Mesiyas pa nga, kanila pong hinihintay. Ben Joseph, ang Mesiyas na maghahari sa kapayapaan, mapayapang Mesiyas. Ben David, ang Mesiyas na maghahari sa kapangyarihan o makapangyarihang Mesiyas. So, bali po, ito po lahat ay mafulfill po ito sa Antichrist. Very possible na mafulfill po ito sa Antichrist. Dahil, syempre, dapating po siya bilang Savior, yung Antichrist, then, dapating din, later on, siya po ay mangdidigma. Ben Joseph muna, kanyang approach, mapayapa, man of peace, then Ben David. So, ayun po. So, ang mga Antikristo po ay, ang mga Hudyo po ay naghihintay sa Mesiyas. At madadaya po sila sa pagdating po ng Antikristo. Akala po nila ito na po ang Mesiyas. So, is the Antichrist alive? Ayan po. Buhay na ba ang Antikristo? Ngayon, dapat sasabihin ko po yung kasagutan ko. Personally, hindi ko po sinasabi nito, galing po sa Biblia. Ito po yung opinion ko lamang. Yes, para po sa akin, the Antichrist is alive. Hindi po ito sinasabi ng salita ng Diyos na talagang ngayon buhay ng Antikristo. Wala pong ganun tayo mababasa sa salita ng Diyos. Pero, kapag inaano po natin, yung katangian po ng mundo na paghaharian po ng Antikristo, unti-unti na po siyang sineset up ngayon. Wala pa man yung Covenant Treaty, yung puntipan na paghaharian po ng Antikristo, wala pa man yun, isineset up na. Yung environment, yung klase ng paligid, yung klase ng sistema sa buong mundo na paghaharian ng Antikristo isineset up no. Kaya isineset up na, naniniwala po ako ang Antikristo po ay buhay na. But it is not yet revealed. Siyempre, alam po natin ang revealing niya sa signing of the covenant, confirming of the covenant, saka po sa abomination of desolation. Tapos yun. The Antichrist is already working behind the scenes and is manipulating people. Naniniwala po ako working behind the scenes na po siya at minamanipulate na po niya yung mga elites, yung mga financial elites, ayan, mga globalists. Siya po yung nagmamanipulate. But his influence and political power right now is very limited. Pero ang kanya po influence at political power, military power, ay kaunting-kaunti pa lang po sa panahon po na ito. Limited pa lang pero palakas na po ito ng palakas. The whole world is currently being set up for the regime and rulership of the Antichrist. One religion, one government, and one currency. Ito po yung tatlong katangian po ng rulership po, ng kingdom po ni Antichrist. May one religion, may one government, may one currency. Sabi po nila, one religion na yung Islam.
kung makikita po, Chrislam, ibig sabihin pinagsama po na Christianity at Islam. Kung mapapansin po ninyo, si Pope Francis, itong mga nakakaraang taon, lagi po siya nag-aano na pagkaisa ng mga religion. First time lang pong ginawa yun ng Pope yun. Tapos one government, yung New World Order, yung po mga gera, kaguluhan, yung po gera, lahat po yan is set up para po maitayo po yung New World Order o One World Government. Tapos one currency, yung po pagpapabagsak sa US dollar, isa po yan sa ano ng one world currency. At sinasanay po tayo sa electronic na money, e-money, na Bitcoin o cryptocurrency. Iyan po ay isa din pong paraan, set up para po ma-establish ang one world currency. So, we do not need to fear the Antichrist. Hindi po natin dapat na katakutan ng Antikristo. We only need to fear the one true living God, Yeshua. Ang dapat lamang po natin katakutan, mga kapatid, ay wala pong iba kundi po ang buhay na Diyos, si Yahweh, si Yeshua, si Jesus Christ, at si Holy Spirit. Wala pong iba. Hindi po natin dapat katakutan ng Antikristo. Bagamat dapat po ang panahon po ng abomination of desolation, may utos po sa atin na magtago, lalo po sa bansang Israel, magtago na sa mga kabundukan, maging po sa atin, naabot din po yun, magtago sa mga kabundukan. Hindi po natin gagawin yun dahil tayo po natatakot. Siyempre, natural na tao, may kaba, pero hindi po tayo dapat napagharian ng takot. Gagawin po natin yun dahil utos po ng Panginoon Hesus na tayo nga po ay magtago. Hindi po dahil sa tayo ay natatakot. Shalom, kapayapaan po ng Diyos ang sumain nyo. And other reminders, if you do not believe that we live in the very last of the last days and soon in the end times, yung pong end times po yung 70th week of Daniel, malapit na po tayong dumating doon, you are greatly deceived. Nadadaya ka po kung sa tingin mo ay malayo pa yung Daniel 70th week, yung pong 7 years na yon, at pagdating ni Jesus, kung sa tingin mo ay malayo pa, kapatid, nadadaya ka, kailangan mo na gumising. If you do not believe that we are the last generation that will witness the second coming of the Lord Jesus Christ, you do not know your Bible enough. Katulad po na sinabi ko, sineset up na po ang buong mundo ngayon para po sa paghahabi ng Antichrist. Palapit na po yung katuparan po sa lahat ng sinasabi sa end times. Kaya po naniniwala po ako talaga pong tayo po yung last generation. Tapos if you do not decide to start preparing now for the second coming of our Lord Jesus, procrastination may cost you your soul. Kung hindi ka maghahanda ngayon pa lang, kung hindi mo iaayos ang relasyon mo sa Diyos at relasyon sa iyong kapwa, yung kaligtasan mo, kapatid, ay nanganganib. Salvation issue yan. If you think you do not know the Bible enough, or you still need to be convinced about the truth of the end times, then pray and ask the Holy Spirit for guidance. He will surely teach you. Kung sa tingin mo ay kulang ka pa sa kaalaman, pagdating sa end times at kailangan mo pa itong malaman, idalhan mo sa Panginoon, iluhod mo, mag-aral ka ng salita ng Diyos at tiningin mo kay Holy Spirit ang kanya pong paggabi at ituturo niya sa inyo. So, year 2020, simula po yun ng masigasig na pag-aaral ko patungkol po sa end times, at hindi po ako binigo ng Diyos, hindi po ako binigo ni Holy Spirit. Tinutulungan po niya ako na maunawaan ng mga ganitong bagay, sapagkat ito po ay mahirap. Hindi po ito madali at ito po ay maselan. Subalit, si Holy Spirit po ay nagtuturo. Hindi ko po sinasabing naabot ko ng 100% na tama, accurate, hindi po. Patuloy pa rin po ako mag-aaral at magkakaroon pa po ako ng mga adjustment sa paniniwala ko. Tulad po na dati, mid-trib ako. Ngayon po, pre-RAF. Ayun, dati po namimili ako. Year 2021, year 2020, namimili na ako mid-trib or pre-RAF. Ngayon po, mas nagsesettle ako sa pre-RAF. Dati ay more on mid-trib, ngayon more on pre-RAF. Dati po, naniniwala ako na sa second seal, nasa second seal na po tayo, nabuksan na, nakapasok na tayo po sa Daniel 70th week. Ngayon, paniniwala ko po ay more on parang hindi pa, dahil hindi pa po nangyayari yung tipan, yung covenant. Dati po kasi paniniwala ko yung covenant ay yung Abraham Accords, pero habang tinitingnan ko po yung pinag-aaralan, parang hindi pa medyo malabo. Hindi po tumutugma sa criteria po ng Biblia. Shalom. So, some reminders. Nasa pahayag po ito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino man makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sino man magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya mga salot na nakasulat dito. Ang sino man mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos na karapatan makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na donsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa,
Panginoong Hesus. Naway makamtan ng mga banal ng lahat ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Pahayag 22, verses 18 to 21. So mga kapatid, ito po yung matinding babala ng Panginoong Hesus. Huwag po tayo magdadagdag at huwag po tayo magbabawas. Kaya po, hindi po madali ang ituro po ang end times. Hindi po talaga madali. Ito po isa pong maselan na katuruan na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan po ng madami. Kaya po madami iglesia ayaw po itong ituro sapagkat ito po ay napakakasel at madami pong views. Pre-millennialism, amillennialism, post-millennialism, pre-trib, mid-trib, pre-ras, post-trib, ayun po. Napakadami po nito na hindi pagkakasundo sa doktrina po patungkol sa end times. At maselan po itong warning na ito sa Pahayag 22:18 to 21. Po tayo magdadagdag at po tayo magbabawas. Kaya ipanalangin po ninyo ako at ang iba pa ng mga nagtuturo ng end times na malaman po namin yung pinakatama. At kung may mga mali kami, patawad sa Panginoon at sasabihin din po namin yung mga adjustments na meron po sa end times. So mga kapatid, muli po ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo. Kung may po nanonood ngayon na hindi pa nakasisigurado sa kanya pong kaligtasan o tumalikod sa Panginoon ng lalamig, kapatid, na sasabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos, ano man ang naging pagkakasala mo, hindi niyan kayang bawasan ng pagmamahal ng Panginoon Diyos sa iyo. Nagdesisyon siya na ipakita ang lalim ng kanya pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ikaw ay maligtas. Ang tanging daan patungo sa kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang daan, katotohanan at tatambuhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya. Magsisi sa iyong mga kasalanan. Magsisi. Talikuran ng mga ito. Ihandog sa Diyos. Isuko sa Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan. At manampalataya kay Jesus na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ikaw ay maligtas. Hindi ka kaya iligtas ng iyong simbahan. Hindi ka kaya iligtas ng iyong relihiyon. At ngayon sa sandaling ito, mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang abutin ka mula sa iyong kasadlakan. Lahat ng tao ay nagkasala at walang matuwid sa harapan ng Diyos. Ako ay kinabagan ng Panginoon. Namuhay ako sa kadiliman sa kasalanan. Ako ay namuhay sa kadiliman kasalanan sa mahabang panahon, subat kinahabagan ako ng Diyos. Iniahon niya ako mula sa putik, mula sa sanlibutan, at inilagay sa kaliwanagan. Dahil sa biyaya na ng Diyos, ako ay naligtas. Ang aking pananampalataya ay mula sa Panginoon at ito'y habag at biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mabubuti kong gawa. Kaya mga kapatid, ikaw ay nabubuhay pa, naiintindihan mo yung sinasabi ko, napapahinggan mo ito, hindi pa huli ang lahat. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos at gusto niyang Diyos na ikaw ay patawarin. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya kay Jesus. Magsisi sa iyong kasalanan at tutulungan ka ng Panginoon, tutulungan ka ni Holy Spirit upang makapamuhay na may katapan at may kabanalan sa harapan ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagiging tunay na anak. Kaya kapatid, nais kong ipanalangin ka. Kung hindi mo patiyak ang iyong kaligtasan o ikaw ay isang tumalikod sa Panginoon ng backslide, maaari kang pumikit ngayon. Hallelujah. Shik karasa. Hallelujah. Hallelujah. I give you praise, Father. Purin ka, O Diyos, sa buhay po ng mga taong ito na nakapal po ng video na ito na hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan o kaya po ay nanlamig at tumalikod sa inyo. Ama, hindi pa po huli ang lahat, sila po ay nabubuhay pa. Hinihiling ko, Panginoon, Holy Spirit, hinihiling ko ang biyaya ng iyong pagliligtas. Ang ibalot mo sa kanila, bigyan sila ng puso na nagsisisi, nagpapakumbaba, ang puso na tunay na nananampalataya sa Panginoon Jesus. Kung paanong kinilos mo si Lydia, binuksan ang kanyang puso upang tumanggap ng iyong salita. Ganon din, O Diyos, aking pundalangin sa mga taong ito. Every hindering spirit right now operating against their life, I command you, get out. In Jesus' name, I cancel on your works sa buhay ng mga taong ito. I cancel on your works right now in Jesus' name. Hallelujah. Sige po, ulitin po ninyo sasabihin ko mula po sa inyong mga puso. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas sa aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan.
Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkakasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami po salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy ko po kayo ipapag-pray. Pwede po yung hawakan po ninyo pong digdib. Tanda po ng pagsusuko sa Panginoon. Hallelujah. Shikala sa Father God, in the name of Lord Jesus Christ, Panginoon, sa po ng viewers na ito, I speak strength right now in Jesus' name. Spirit of fear, spirit of double-mindedness, spirit of arrogance, spirit of anxiety, every spirit of lust and witchcraft operating in them, every spirit of lies, I command you, get out in Jesus' name from their lives, get out from their minds, get out from their hearts right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And I release the spirit of love, I release the glory of God, I release the spirit of love and faith in God in the name of the Lord Jesus. Father, I declare upon their lives, dinideclare ako, O Diyos, sa katuparan ng iyo pong salita, na kung saan iuukit mo ang iyong mga salita sa aming mga puso, aalisin mo ang puso naming bato at papalitan mo ito ng puso ng laman na malambot na nahahandang sundin ng iyong kalooban. I give you praise, I give you glory, O Father, and I release your glory upon these viewers right now, and I cover them, each one of us, with the blood of the Lord Jesus. Hallelujah. And I cancel the spirit, any spirit of retaliation against our life, and I speak protection, and I speak, Father, no weapon of the enemy shall prosper against us. Marami po salamat, O Diyos. Marami po salamat, O Ama, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, marami po salamat. Please comment your questions and any testimony sa video na ito. At i-share po ninyo to sa marami. Meron po tayong Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines. Pwede po pa-follow. I-follow po ninyo, i-like and follow para po masubaybayan po ninyo yung mga susunod po na End Time series. Maganda po makompleto po ninyo yung 12 lessons. So ito na po yung part 3. Sa part 4 po, tatalakayin po natin ng major characters of the End Times. So YouTube channel, End Times Prophecy Lessons, paki-subscribe din po para po hindi po ninyo ma-miss yung mga videos natin. At pag po pinapanood po ninyo yung mga videos natin, please, lagi po naka-landscape o pahiga yung ating pong cellphone o tablet. At dapat po nakaset po sa high yung resolution. Sa 720p, pwede po mabasa po ninyo na malinaw yung po nasa screen. So, salamat po na marami muli. Si Jesus po ang bida. Ang itinataas po natin ay si Jesus. Hindi po ako, hindi yung samahan na ito, hindi po itong mga katawan nito, kundi si Jesus, ang Diyos Ama at si Holy Spirit. So, shalom, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. The Lord give you peace and lift up His countenance upon you. In Jesus' name, all glory belongs to Jesus. Si Jesus ang bida. Amen, amen, amen. Mapagpalang araw po. Shalom.